Good evening. Tayo'y maglalakad-lakad at para sa cardio exercise. Tayo ay papasyal ng kaunti. Tapos ang trabaho sa hapon na ito. Nakapaghapunan na yung dalawang matanda. Tapos ay nakahiga na yung matandang lalaki. So, pwede na akong lumabas, relax naman ng kaunti at makapaglakad-lakad. At ito, papakita ko sa inyo. Narito ako ngayon sa labas. Ayan, maganda ang temperatura, hindi masyadong maalinsangan at tahimik lang ang paligid. Wala nang gaanong traffic at medyo may simoy ang hangin, kaya very good. Tayo'y makapag exercise ng konti. Tatawid tayo gamit ang pedestrian line. Hintayin natin makadaan ng mga sasakyan. Ayan, kita mo, nag-green na at tumigil na ang mga sasakyan. Tawid na tayo. So, dito, harap ng bahay namin ito, mayroong maliit na rosyelo dito. Mayroong ilog na maliit at doon sa dulo ay may tulay. Tulad nito. Tawiran lang ng mga naglalakad dito. Ganyan. Pero dito tayo at gusto ko pumunta doon maglakad sa punta na di Fortezza Davaso, kaya gayon. Yun nga, nagpapasalamat ako at unti-unti tayong dumadami dito sa munting bahay ko sa Nerio Sumadik Official. At sana naman ay dadami pa tayo. Tulungan nyo ako ng mga subscribers at nang tayo lalong dumami. Mayroon akong nakitang bulaklak, napakaganda, wild lang ito, ipo-focus ko lang. Yan siya. Wow, yan, ganyan. Pag lumalabas ka ay may makikitang magaganda. Ito yung magandang subject para sa macro photography. Ngayon, sige. Okay. Tuloy natin ang paglalakad. Ayun nga, ibig ko sabihin dito sa ating channel, ako'y nakapag-decide na mag-YouTube dahil sabi ko nga, wala naman akong ganong sa matanda at naiinip ako, kaya sabi ko subukan kong activate doon sa YouTube channel ko. Matagal na ang YouTube channel kong yan, matagal na, kaso lang hindi ako nag-upload. Unang-una dahil hindi naman ako marunong, hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-upload doon dati, kaya ngayon nagpaturo lang ako sa anak kong bunso, hoping na matututo. One of the reasons talaga na nag-vlog ako ay para mag-explore ng mga panibagong kaalaman, dahil dati nga mahilig nga ako sa photography. Matagal na akong
gustong matuto mag filmmaking, kaso lang ay hindi ako nagkakaroon ng tiempo. In fact, mayroon akong DJI Ronin gimbal para talaga sa camera, pang professional. Pero until now hindi ko pa rin nabubuksan ang box dahil hindi ko hindi ko pa rin na sisimulan, hindi ako nagkakaroon ng tiempo. Kaya siguro ngayon matutuloy na siguro yung Ronin na yun dahil nagsisimula na nga ako. Gusto kong matutunan at madiscover ang filmmaking. Dahil sa photography, natuto ako lalo na at nag-focus talaga ako at talagang hinangad kong matuto. Kaya hindi ko tinigilan hanggat hindi ako natuto ng gusto sa photography, gumamit ng camera, lalong-lalo na para sa landscape photography. Dahil I considered myself as a landscape photographer at macro photographer. Yun talaga ang genre ng photographing ginagawa ko, landscape at saka macro sa still life. Yun ang mga genre ko sa photography. Kaya maganda, happy naman ako at natuto nga ako at yun, dadagdagan na lang natin ngayon ng filmmaking sa sa pamamaraan ng tawag doon ng pagbablog. Siguro isa sa mga maging content ng vlogging ay yan nga siguro ang photography, dahil doon naman talaga tayo mahilig. At saka kaso nga lang wala pa tayong oras masyado at nasa trabaho tayo ng caregiving, kaya mahirap talagang kumuha ng oras doon. Nakaw at saka ibig sabihin ay pag nasa caregiving ka, kasi pag sinabi ng amo na kailangan ka araw na ito, hindi ka pwedeng mag-day off, wala tayong magagawa dahil kailangan natin alagaan yung matanda. Hindi naman pwedeng uunahin natin ang ating piacere o ang ating hilig at iiwanan natin ang matanda. Kung ano ang mangyayari sa matanda habang wala ka, cargo konsensya mo din yun. Though hindi mo responsibilidad yun dahil off mo naman, pero ang konsensya mo, sasabihin mo na kung hindi ako lumabas, ako nagtrabaho ako, ay siguro hindi mangyayari yon sa matanda gayon. Dahil yung amo ko ngayon is 98 years old na, so medyo alagain na nga ng gusto. Okay, isa pang rason sa pag-active ko sa YouTube is natanda na nga tayo at ang utak natin ay medyo nabagal na. Kaya sa pamamagitan siguro ng pag-YouTube ay medyo mabibisi ng kaunti ang utak natin at maaring mababagal ang pagtanda. Isa pa doon ay yun nga,
Dadating na tayo sa edad ng tawag doon, ng pagpapahinga sa trabaho, o maring palapit na tayo sa edad ng pensyon. Kaya ang pagbablog ay isa na rin sa magandang libangan, at para naman na hindi tayo talagang wala nang ginagawa sa araw ng tayo ay nasa pensyon na. Kaya ganon. Ngayon narito tayo sa Portitsa de Bason, sa tawag dito Fontana. Ang fountain ay hindi nagpa-function sa ganitong oras dahil gabi na, kaya pinapatay nila. During daytime yun, ginagamit nila. Yan ang makikita dito sa lugar na ito. Maganda naman siya, at relaxing din naman, tulad niyan. Yan, may mga bulak. Ang bango ng bulaklak na to. Kaso lang paggabi ay tumitikom siya. May mga roses, white roses. Yan. At saka ayan nga, itong isang bulaklak, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero napakaganda. Hindi ko alam kung paano itong magandang magkaroon. Yan siya. Ayan. Ayan. Purple. Yun nga, balik tayo sa kwentuhang pagbablog. Yun nga, sabi ko ay magbablog ako ngayong panahon na ito, dahil sabi ko time will come na nasa pension na tayo, ay may oras na tayo ng gusto. Pagkatapos at that time ay magandang balikan din naman yung mga panahon na ginugol natin dito sa pagtatrabaho. May konting memories, documentaries para sa mga naging trabaho mo. Kaya ganun, napakaganda naman ng panahon, at ayun nga, tayo ay unti-unting dumadami dito. May mga time kasi na kung nadi-discourage ako sa pagbablog, pero sabi ko nga, marami akong napapanood ng mga vloggers, at na-encourage ako sa kanila na ang mga sabi na nating mga nasubaybayan ko, tulad ng Japper Sniper, hanggang sa lumaki yung community niya. Nung nagsisimula pa lang siya sa buhay driver,
sa Maynila hanggang sa umuwi na siya ng Bukana. Doon na kilala ko ang naging kasamahan niya sa vlogging, ah, mga Bukana vloggers, hanggang sa dumating ang mga naging sikat na vlogger na mga tinutulungan niya ngayon, tulad ni Kapanalig, Louie TV, Kuya Noli Vlog, Jokes MTV, yung mga gayon na na dati ring mga maliliit na vloggers, pero sa ngayon ay unti-unti silang sumisikat at sikat na rin. Ibig sabihin, maraming mga natulungan. Ayun ang nakaka-inspired ng mga tao, na wish ko na lang sana na magawa ko rin yung mga ginagawa nila, charity vlogging, pero wala pa tayong possibilities na gawin yun. Isang mahirap lang tayo, isang maliit na OFW, nagpapakahirap dito sa bansang malayo. Kaya gayon, maganda na ang dahil nagsindi na ang mga ilaw. Yan. Gayon nga, ibig ko sabihin, nakaka-inspired. Doon ako na-inspired sa mga vloggers na ito. Maraming natulungan, maganda ang naging resulta sa mga ginagawa nila. At unang-una ay nakakatulong sa ibang tao, nakakatulong sa pamilya. How I wish na dadating din tayo diyan sa bandaroon. At siguro magagawa na natin yan pag tayo ay lumaki na ng kaunti at tayo ay nasa bansang Pilipinas na nakatigil. Kung dadating man, kung kaawaan tayo ng Diyos. Hindi ko man pinapangako, pero pinapangarap ko na someday, how I wish na makatulong din sa mga kapwa, lalo na rin sa mga taong nangangailangan. Gayon lang. At ano pa ba, ay dito wala naman tayong ganong dito sa Italia. Trabaho, pamilya, gayon lang. Isa rin sa pinapasalamatan ko dahil si Mrs. is very supportive sa akin simula pa sa photography. Pag basta't mayroon lang ay nakakabili ako ng gadgets, lenses, at saka mga accessories ko para sa photography. Then ito nga, kahit dito sa vlogging ay sinusuportahan din niya ako. Una na din, binilhan na kaagad niya ako ng Osmo 6 gimbal. Do hindi ako marunong gumamit, at yun, binilhan na rin niya ako ng wireless microphone. Ganun din, para daw mas maganda ang quality ng video. Sabi ko dahan-dahan lang dahil hindi pa naman tayo ganun kagaling. Saka na tayo mag-upgrade ng gamit pag tayo'y marunong na. Isa pa diyan ay hindi nga ako dahil may pagkamahiyain tayo pagdating sa pagsasalita sa harap ng tao, o di kaya
sa video dahil hindi naman tayo sanay. In fact, kahit sa photography, sa pictures ay hindi rin ako ganun kahilig sa picture. Mahilig ako magpicture pero bihirang-bihira mo ako makikita sa picture. Kaya nagtataka yung mga kasamahan ko ngayon. Nagtataka kahit sila misis, kahit mga anak ko ay nagtataka. Daddy, napakahilig mo sa photography pero ikaw ilan lang ang pictures mo, ang photos mo. Ay sabi ko, ganun talaga. Hindi naman tayo kasi hindi man tayo photogenic. Kaya gayon. Kaya wala na lang. Maganda rin yan. Yan. Nasa stoplight tayo kaya tigil muna. Yun nga, naglalakad-lakad lang ako dahil gusto kong magkaroon naman ng kunting exercise, lalong-lalo na para sa cardio. Ayan. Umikot lang naman ako. Ang kabilang street ay yun ang street ng trabaho ko. Kaya ano lang, tamang lakad lang, tamang exercise lang up ng hangin presko. Kaya gayon. Kailangan natin kailangan natin ng exercise, kailangan natin ng tama at balancing exercise, hindi lamang para sa muscles, hindi lamang sa kundi kailangan din natin especially para sa puso natin. Sabi nga anong tawag doon? Para hindi lalong bumilis ang pagtanda, magiging fit lang ang katawan. Kaya gayon. Kaya itong ganitong ginagawa ko, basta may possibility, lalakad talaga ako o di kaya magja-jogging, gayon. Pero ngayon kasi ay maganda ang temperature. Ganitong oras, medyo may lamig ng kaunti ang hangin, kaya mas prefer ko ang maglakad lang. Ganun din yun, cardio exercise pa rin yun. Ayan. Ayan. Pag naikot ko itong vlog kong ito, goods na ako. Itong ano pala, yan, kung makikita ninyo may orange, yan ay railway ng isang intercity train, o parang ano lang, para mas madali ang transportation sa city ng Florence. Almost lahat na ng city part ng city ay may connection na ng train ng ganyan. Kaya pag natapos yan, hindi na mahirap, punta ka lang sa train station, sakay ka, kahit saan ka magpunta ay pwede na. Ang sarap ng hangin ngayon.
kung mararamdaman lang ninyo kung gaano kasarap ang hangin. Sana may enjoy din ninyo ito. Pero siguro sa kapanonood ninyo, makikita din ninyo yan at mararamdaman ninyo kung gaano kasarap maglakad sa ganitong lugar. Walang asong humahabol. Saka wala kang makikitang lasing. Walang haharang sa iyo sa kalsada, hindi ka matatakot. Makikita mo lang ay katulad niya na sa harapan natin. Yan. Paano ka matatakot diyan? Yan. Audi. One of the best cars. Ngayon, sarap maglakad. Yan. Tawid pa rin tayo. Green. Natisod pa. Ayan. Dito tayo sa gitna para mas pantay ang dadaanan. Di matitisod. Ayan. Sarap. Kamusta pala sa lahat ng mga subscribers, viewers, mga kamag-anak, kaibigan, sa inyong lahat, magandang gabi at naway na sa mabuting kalagayan kayong lahat. Pari-pariho tayong malulusog at puno ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Ngayon, dito siguro rin, unti-unti rin ninyo ako makikilala, o yung iba ay maaring kilala na nila ako, ibang mga subscribers natin, yung mga sumusubaybay sa atin. Napakasimpleng buhay at masalimuot din ang ang mga nakaraan. Dumaan din sa kalukuhan, dumaan din sa normal na pagkabata, maagang nakaranas ng paghihirap, naranasan ng mga mabibigat na trabaho. Kaya ngayon ay ito, walang inuurungan kahit anong klaseng trabaho. Gayon lang ang buhay. Dapat tayo ay laging handa at laging manalig. Dumating pala ako dito sa lugar na ito, sa Italia, ay hindi talaga para magtrabaho, kundi ang purpose ay mag-aaral. So nag-aaral ako sa mga panahon na yon hanggang sa nakapag-desisyon na lumabas. At wow, nakaka-inlove ang tunog ng motor. Ganon. Ibig ko sabihin ay unti-unti may kukwento ko rin sa inyo yung part ng buhay ko na yun, kung saan naging magandang resulta. Doon ako natuto ng value ng buhay, mga virtue na hindi ko inaasahang magkakaroon, ay natutunan ko. Salamat din sa
panahon na yun, at saka salamat sa kung saan ako nanggaling at that time. Maaaring magtatanong kayo, ikukwento ko na lang sa inyo. At mag-comment pala kayo at magbigay ng mga suggestions at saka even criticisms sa vlog natin. Para mas matututo pa ako. At kailangan ko yun, ang matuto sa pagbablog. Gayon din sa photography, kung may suggest pa kayo sa akin o ano, very welcome po lahat. Mas gusto ko pang i-criticize ako kaysa sa purihin. Pag criticize ako, ibig sabihin may mga mali akong ginagawa at gusto kong sa pamamaraan na yun ay maituwid ang lahat. Kaya huwag kayong mag-alala, tanggap ko lahat. Hindi ako yung tao na pag i-criticize mo ay magagalit o mas matutuwa pa ako. Wow, yan ang gusto ko pag ako'y nasa labas, yung makaparinig ng tunog na gayon. Napakasarap pakinggan, masarap sa tainga. So gayon, tatawid ulit tayo dito. At ang kabilang street ay yan yung sa trabaho ko. Dito tayo dadaan sa isang parte, may gallery dito. Hindi ko lang alam kung maraming kumakain ngayon. Dadaan tayo sa kanilang gitna. Ayan, dito may iilan na kumakain. Sarap ng amoy. Ayan, yan, maraming tables ng bakante. Ibig sabihin ay tapos na siguro o anong oras na baga. Ayan, happy hours. Saturday din kasi ngayon, weekends, kaya marami sa mga tao ay nagsisimula ng pumunta ng dagat. Kaya kukunti ng tao sa syudad. During daytime ayon, marami dahil mga turista. Pero yung mga residents dito ay siya naman yung mga umaalis. Kaya gayon, tawid tayo, walang pedestrian, pero tatawid tayo, walang maraming sasakyan. Okay, ayan. Ganyan. Ang Italy ay makikita natin na hindi katulad ng mga western countries na may mga malalaking buildings, towers, high rise. Dito hindi uso dahil more sila sa preservation ng tawag dito ng kaugalian ng pagtatayo ng mga buildings, at saka hindi na rin basta-basta sisirain ng mga lumang buildings dahil sa history.
uh, Florence is very rich in history and arts. In fact, narito ang mga malalaking pangalan ng mga artista like Leonardo da Vinci, ano pa, napakadami, Raffaello, sino pa, ang mga arte ay narito. Kaya pag pumupunta ka dito sa sa mga ganitong lugar, ganitong klaseng mga syudad, kung hindi ka rin lamang masyadong mahilig sa arte, ay hindi mo rin siya ganong ma-enjoy dahil wala rin naman siyang ganong sabihin na nating katulad ng Amerika na may active life, o di kaya ay lalo na paggabi. Kita mo naman paggabi wala nag-aano, kahit sa sentro ko konti rin na rin ng tao. Pagkatapos ay kayo, pag sa Italy ka mamamasyal ay yun nga, ibig ko sabihin na pag sa Italy ka mamamasyal, i-considered mo ang sinasabing cultural tourism, history, arts. Sa history ay sasamahan mo na yan ang simbahan, dahil there is no such history sa Italy na hindi attached sa history of the church. In fact, kahit saan ka magpunta, ang istorya ng buong Italia ay kasama ang istorya ng Kristyanismo. Ayun. Since ancient time, mga emperors pa, gayon. Kaya ang history ng Roma ay nagsimula sa ano pa ng Old Testaments of the Bible. Kaya yun ang i-consider mo pag ikaw ay mamamasyal sa Italia. Gayon. Hanggang dito na lang. At medyo mahaba-haba na ang daldal. Medyo pagod na rin ako. May siguro 30 minutes or what, or more than, o maaaring kulang-kulang 30 minutes ang paglalakad ko. Goods na yun. Ramdam ko na yung boarding muscles ng legs ko. Kaya goods na. Pauwi na. Narito na ako sa street namin. Pagkatapos ay pagdating sa bahay maliligo na lang at hoping na makapagpahinga. So bye bye, good night, and wish you the best sa inyong lahat, mga lalong lalo sa mga subscribers ko. Thank you, bye bye.